Mm. Here you go. That's a big so much. Can I try? Careful. Can you try? Parang hindi pa tumatagal simula nung nag-lunch kami. Nagme-merienda na agad ako, di ba? Bagay kasi matcha, tsaka ito, Mary Grace the cheese roll. Sarap! So anyway, nag-video ako kasi naalala ko, hindi ko pala na-share sa inyo yung nangyayari recently sa health ni Mateo. So siguro this is just to give an update para dun sa mga matagal na nanonood sa akin. And then, dun sa mga bago pa lang nanonood, this is to help you kung merong sakit yung anak nyo. So, kung nakita nyo naman sa title, di ba? Nung past few weeks and months, simula nung nagpasukan, grabe yung mga may sakit na bata. As in, nagsimula sa school nila Mateo, yung mga kaklase niya, yun ang nauna. Parang 2 weeks after si Mateo meron na at umabot ng more than a month, ganun kalala. So, nagkaroon talaga ng viral flu, no? Sabi nga nung napanood ko sa balita, para siyang mini epidemic. Hindi ko alam kung tama yung pagkakadinig ko ha, kung naalala ko. Basta para siyang mini epidemic na influenza-like flu sa mga kids na nahawa na rin ng mga magulang. At totoo yun, dahil ako, ang tagal na rin ng akin. Ngayon palang pawala yung ubo ko, halos magto 2 months na. As in, kasi ako, I'm all for natural. Ayoko talaga yung nakadepende sa gamot. Kasi parang for me, ang thinking ko or ang belief ko is, yung body, kaya siya may immune system, is para labanan yung sakit. Now, if lagi mong iinuman ng gamot, yung mga sakit na nararamdaman mo, then ano pa ang use ng immune system mo, di ba? So baka mamaya, hindi siya mag-work to its full potential. So yes, may mga times na kailangan mo talagang uminom na ng gamot pag hindi na kaya, di ba? Pero may mga times na, halimbawa, may mga simpleng sipon ubo, pwede mo siyang water, vitamin C, kain ka maraming fruits, di ba? So yun, I'm all for that. So yun nga, anyway, nung nagkasakit si Mateo, hindi namin siya agad pina-check up kasi hindi naman siya nagkaroon ng lagnat. Kumbaga talagang sipon ubo, hindi namin siya pina-check up sa pedia kasi hindi siya nilagnat. Nilagnat siya as in one time. As in overnight. Ganon, nilagnat siya. So 1 month siya, di ba may sipon ubo, nilagnat siya 1 beses lang, pinaracetamol namin na wala. Tapos, nung schedule na ng check-up, siguro may, yung ubo niya is 1 month and 2 weeks na. So, nagpa-check up na kami kasi schedule na rin ang check up niya. Okay na, wala naman daw naririnig yung doktor namin sa likod ng anak ko. Tapos parang hindi niya rin kami binigyan ng gamot parang para tuluyang yung sabihin mong mawala yung ubo. Kasi ngayon may paunti-unti pa din eh. Imagine, gano'n na, more than 2 months na. Talagang iba daw talaga yung nangyari nga na flu. Tapos parang dahil sa smog, ganun pa yung naging effect. So, anong ginawa ko? Okay, teka muna, kakagat muna ako. Nung may sipon ubo yung anak ko, water. As in, sinimulan ko na everyday naka-water siya. Tinumbler ko para na monitor ko gaano karami yung water intake niya. Yung ubo niya, pinaglagundi ko siya 2 times. Tinitigil ko kasi parang nafe-feel ko na pagpagaling na, bigla magiging malala. Sabi ng doktor namin, ng pedia niya, parang first time lang daw narinig yun. Kasi ang lagundi daw, ang purpose niya is para mawala yung pag-ubo nga. So, hindi niya daw alam bakit kay Mateo naging ganun yung effect. Ay natatandaan ko kasi yung sinabi sa akin nung dati kong pedia, yung dating pedia ni Mateo, na yung basta parang counter, ano ba yun? May ang tawag dun sa medical term, yung parang counter, basta counter yung effect, lalo na pagka hindi naman dapat ilagundi kasi asthmatic din si Mateo. So basta ganun. So tinigil ko. Anyway, nag-improve naman. Tapos nag-all natural ako this time. As in lahat ng pwede kong matry, nabasa, nag-suggest sa akin na yung natural ways, ganun ginawa ko. So meron akong humidifier. Pinagamit ko si Mateo noon na may onion sa loob. Yung onion, tapos umuusok, so amoy onion. Tapos pinapainom ko ng honey with lemon in warm water. Yan, yun lang ang ginawa ko. Nag-nebulize siya, pinag-nebulize ko siya for 5 days. So, first day, parang every 6 hours. Tapos yung 4 days, every 8 hours. Alam mo, nung nagpa-check up kami, mali pala yun. Hindi daw pala dapat i-nebulize. Kasi,
ininebulize mo lang daw kung yung cough niya is parang may wheezing, tapos parang umaga or gabi lang lumalabas, ganun daw. Pero yung halimbawang ubo na makahol, matunog, may phlegm, yun ay hindi mag-e-effect yung nebulizer. So, mali pala ako doon, di ba? Pero, buti na lang, wala namang masamang side effect kahit na na-nebulize yung anak ko. After nun, gumaling siya na ganun lang. So, minsan, okay din na magna-natural ka. Pero, ang isa din talaga na nakatulong sa amin na very, very effective is dahil naka-maintenance na yung anak ko. Di ba nga sabi ko sa inyo, nung bago mag 4 years old yan, grabe ang pagpapainom namin ng gamot dyan. Grabe yung mga binigay namin na antibiotic, ilang beses na confine sa ospital. Nung 4 years old, nag-decide na kami na magpakonsulta sa specialista, which is a pediapulmonologist. At doon, minonitor siya parang for first 2 months lang, may binigay na gamot. Kaso, nung inatake pa din, kinonfirm na asthma. That's the time na binigyan siya ng inhaler na maintenance. At ever since no, na nag-inhaler siya, magpa-5 na siya. Sana magtuloy-tuloy. Pero ayoko din na maging dependent siya doon. So, babawasan daw yun ng dosage. So, anyway, ever since ginamit yun, hindi na siya inaatake. Hindi na kami na-o-hospital na para kaming tarantang-taranta kasi parang hirap na hirap huminga yung anak ko. Ganun talaga dati. As in, ganyan siya. As in, maaawa ka. Ngayon, pag may sipon-ubo siya, parang normal na sipon-ubo lang ng mga tao na walang sakit. Ganon. Kaya very, very thankful ako. So, yun lang. Tapos, ang vitamins ng anak ko, kung gusto nyo malaman, super effective, guys. Mami, share ko sa inyo. Vitamin C with zinc. Any brand, hindi naman ako conscious, pero yung ginagamit ng anak ko is Ped Zinc plus C. Tapos ito, may nag-comment lang nito dito sa YouTube, sa isa sa mga YouTube videos ko, and I'm very grateful for that, mommy. Nakalimutan ko na kasi ang tagal na. Pero, Sherifer Immunomax. Guys, super expensive siya, yes. Hindi to sponsored. How I wish, no, na sponsored. Tapos effective. Super, feeling ko hindi nila kailangan mag-sponsor. Alam mo yun, ganun sila ka-effective. Ano siya, very expensive, yes. Pero yung effect, iba. Sobrang worth it. Ang lakas niya magpalakas ng immune system, ganun. Kaya super, super okay. Super, super okay. Anyway, ang haba na ng sinabi ko, di ba? Tatapusin ko na itong pagmemerienda ko nang makafocus naman ako sa pagkain ko, di ba? And let me know kung may tanong kayo, i-comment nyo na lang sa baba. And I wish to help you also. So, I'll see you again on another day. Okay, so after my merienda kanina, may dumating sa aking package. So actually, may nag-message aking friend ko na yung friend niya is nag-work dun sa brand. Tapos papadala na ako ng package. Hindi ko alam actually kung ito to. Kasi nakalagay dito, furniture. So medyo na-weirdoan ako kasi furniture siya. Pero pang ano kasi yun kids item. So buksan na lang natin. Ngayon minessage ko yung friend ko. Kasi nga ako baka mamaya, bomba. Oh, diba? Yung kinatatakot ko, bomba siya. Wait. Yeah, wait lang anak ha. Let's see first. So, ito nga, mukhang ito yon. Kasi sabi ng friend ko, may bag. Wow! It's so, aray ko. It's so nice! Oh, wow! Yes, this one is from Tender Care. Ang ganda ng bag. This is mine. Yeah, this is yours. So everything is for you, anak. This is I think what's this? It's a bath wash. Tignan natin. Whoa, mommy, what's look that? at this. Whoa, those are sponges. Wow. Wow, actually, nakakatuwa tong brand na to kasi wala siya masyadong requirement. Kundi picturean ko lang yung anak ko na may ginagawa, nag-activity. Tapos, itatry namin yung product nila. Alam mo yun? Yeah, it's a rabbit. Ayan, so this one is a baby wash na. Baby wash. Ayan, tuwan-tuwa si Mateo sa mga sponges niya. You can use that for your body. Ayan, that's yours. Dada, look at my And then, sponges. they also have this body wash and shampoo. Tapos, meron pang baby soap. May baby powder. And then, may mas malaking baby powder. And then, this one. What is that? A box. Let's see what's inside. Wow, I have a lot of Let's books. see what's inside. It's from Tender Care. Wow! Mommy, is this all for me?
Yes, it's all for you. So, we also have the soap again. So, may dalawa pang soap dito sa box. And then, my Uy, Dada, I want a soup like you. baby powder. We have 1, 2, 3, 4, 5 powders na mukhang gagamitin ko din. And this one na, I'll check what's this. I'll check what's this. Mommy, thank you. Wow! Akala mo ako'y nagbigay sa kanya eh. Hindi yun stage, guys. Hindi ko yun inano. Talagang itong anak ko ngayon, nagiging ano siya, parang appreciative pag may mga things na binibili sa kanya or nakukuha niya na hindi niya ini-expect. Nagiging ano siya, nakakatuwa. Ewan ko ba dito? How's this? It's a powder. Then what's this? It's also powder but different scent. This one is, wait This ha. also powder? Yeah, everything is powder, that one. This one is different. I'll open lang. I This love one is another baby wash. Sakura, ayan. So, ito pala yung refill. Ayan, magka-partner. Alam nyo guys, natutuwa ako dun sa mga brands na hindi naman ako malaking influencer. Well, especially dito sa YouTube, di ba? Parang ang tagal nga na hindi na masyadong nag-grow yung channel ko. But you know what? Sa TikTok kasi, medyo growing siya. Ang natutuwa lang ako, dun sa mga brands na parang nagbibigay sila without having to ask too much. Kasi, sa totoo lang, yung iba iniisip na yung mga influencers, ganyan, is parang, dali-dali lang ginagawa nyo. But do you know how much effort we are putting into it? Pagka, halimbawa, kailangan talaga na i-shoot mo properly. May mga minsan, may mga, ano pa yan, yung color ng damit na required. So, ibig sabihin, mag-i-invest din doon yung influencer, bibili yan, ganyan. Lalo na pagka i-require pa na kailangan mong i-edit, kailangan ganito yung sabihin mo, kailangan ganito yung ipakita mo sa product, ganyan. So, minsan may mga revision pa. Kumbaga, pagkatapos mong i-shoot, tapos hindi naman nailagay lahat ng details, kailangan mo uling mag-shoot. Nagte-take din siya ng time, di ba? Tsaka effort, lalo na sa pag-edit. So, talagang meron din siyang kaakibat na ginagawa din yung influencer. Hindi mo lang siya basta babayaran na parang feeling mo ang dali ng ginagawa niya, di ba? Wait lang, anak ah. So, natutuwa ako dun sa mga brands na papadalan ka nila kasi naniniwala sila na, halimbawa ako, mommy as a mom, di ba? Tapos, baby products talaga. Natutuwa ako sa ganun. Kasi ibig sabihin, tinatrust nila ako. Tapos, willing sila na, sige, basta matuwa ka sa product namin. Yun yung mas magagandang brand sa totoo lang. Anyway, tuwan-tuwa ako, lalo na pagka para kay Mateo. Ewan ko ba kung bakit tuwan-tuwa ako. Ako may isa lang akong pangarap at minanifest na brand para sa sarili ko. Dahil favorite na favorite ko, lagi ko siyang binabrowse. Mas nag-aano nga lang siya or parang mas naglalagay nga lang siya ng parang mga partnership sa influencers. Mas on TikTok. Alam nyo anong gusto ko? Shein. Yeah. No, it's too rough. Shein. Yun lang. Yun talaga yung gusto ko. Kasi parang gusto ko siya. Dahil alam mo yun, hindi ako gagastos sa damit. Kasi ibibigay lang sa akin. Tapos, hindi ako magigilty na parang ano ba yan? Nanay na ako. Bumili pa ako ng damit para sa sarili ko. May ganun talaga akong tendency. Kasi ganun talaga pagka nanay na, alam mo yung doble-doble yung isip mo pag bibili ka ng gamit para sa sarili mo. Kasi instead na para sa sarili mo, para sa anak mo na lang, di ba? Anyway, that's it. Kinakain na ni Mateo yung tape. Don't remove na para it will not spill. So, ayan, ito lahat. And super thank you kasi ang cute. Tuwan-tuwa si Mateo. So, that's it. Sana nagustuhan nyo itong ating video na simple lang naman. Wala naman tayo masyadong ginawa. Pero nag-share lang ako ng information kung ano yung pwede nyo gawin para sa anak nyo, lalo na pag nagkasakit. And sana nagustuhan nyo itong video na to. And kung nagustuhan nyo, please don't forget to like. I'll see you again until the next one. Bye-bye! Tay, say bye-bye. Bye-bye. Love you.